Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Magsuon nga 4 anyos ug 2 anyos nga mga batang lalaki patay human na lakip kasunog sa ilang balay sa Misamis Occidental. Upat ka individual patay lakip ang usa ka kapitan ug 11 anyos nga anak samtang 12 ang samdan human naanod sa gibahang spillway ang ilang gisakyang rescue vehicle sa La Libertad, Zamboanga del Norte. Kapin 2 milyon pesos nga smuggled nga sibuyas gikan China naharang sa otoridad sa pantalan sa Misamis Oriental. 3 ka individual lakip 3 anyos nga batang babae samdan sa pagpamusil ug pagbusikad sa Sharif Agwak, Maguindanao del Sur. Definitely Davao City Tours gidalit sa City Tourism Office aron mas mapromotar ang turismo sa Davao City. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Patay ang 4 anyos ug 2 anyos nga mga batang lalaki human na lakip kasunog sa ilang balay sa Sinakaban, Misamis Occidental. Ang maong mga bata ginabilin lang sa ginikanan sa ilang balay samtang nanginabuhi. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Igo na lang sa pagmahay ang ginikanan niining 2 ka mga batang lalaki, edad 4 ug 2 anyos, human nalakip kasunog sa ilang balay sa Porocrubia, Barangay Poblacion, Sinakaban, Misamis Occidental, pasado alas 11 sa udto adlang Lunes. Sumala sa investigasyon sa Sinakaban Municipal Fire Station nga milakaw matud pa ang mga ginikanan sa mga bata aron manginabuhi. Gibilin nila ang 2 ka bata sulod sa ilang balay o gipadlak ang pultahan aron dili makagawas. Apan sa wala damha nga panghitabo, kalit kunong misilaob ang ilang balay nga gama lang sa light materials ug atua sa sulod ang 2 ka mga bata. Sa among initial nga paglantaw sa fire scene, among nakita nga nag-effort jud ang katong magulang nga protektahan niya yang manghod. Pero tungod sa kakusog sa kalayo, wala jud niya makuan kay silang 2 man jud sir ang nasunog. Dugang pa sa BFP nga medyo distansya ang mga silingan sa biktima ug pulos lang sab mga bata ang nabili ni atong tungura. Wala na mo atubang pa sa kamera ang kabanay sa mga batang namatay. Nasayran nga gilubong na kaganin ng buntag ang patayng lawas sa 2 ka mga bata. Naglisod pa pagdawat ang mga ginikanan ug kabanay sa mga biktima. Kanang mga makakos og kalayo atong ipilayo sa mga bata nga di nila makaabot og kung pwede sama sa nitabo dili ginato ibilin ang mga bata na sila ra. Ako si James Paulo Yap, One Mindanao. Ikaduha, musaka ang presyo sa lana karong semanaha kung asa mo abot sa kapin 2 pesos kada litro ang gisaka niini karong adlaw ug kapin 2 pesos kada litro sab ang isaka karong Huwebes. Ani report. Human misugot ang mga kompanya sa lana nga tagi-tagion ang pagsaka sa presyo sa lana, ikaduha kining musaka karong semanaha. Ana sa piso og 75 centavos kada litro ang isaka sa presyo sa gasolina, 2 pesos og 60 centavos matag litro sa diesel og 2 pesos og 40 centavos kada litro sa kerosene. Gipatuman na ang unang hugna niini karong adlaw ug sa Huwebes ang ikaduhang hugna. Busa suma total, ana sa 3 pesos og 50 centavos kada litro ang isaka sa presyo sa gasolina. 5 pesos ug 20 centavos ang iusbaw sa kada litro sa diesel ug 4 pesos ug 80 centavos matag litro ang isaka sa presyo sa kerosene. Apan ang ubang motorista sa Davao City wala kauyon sa ikaduha nga pagpatuman sa usbaw sa presyo sa lana. Hindi, maura maghihapon ko tasir kay pagkaugma masaka naman maghihapon nila. Ape, sahon lang saka. Murag dili gyud makatabang ang rate sa among delivery fee. Makuhaan na hinoon. Sumala sa Philippine Amalgamated Supermarkets Association Incorporated, posibleng mabati sa mga konsumante ang taas presyo sa mga palaliton, inig magtaas sab og presyo ang mga manufacturer, kay kinahanglan daw sa manufacturer nga magtaas presyo kung magmahal sab ang bayad para sa distribusyon sa mga produkto.
Ginasulayan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuhaan og pahayag ang Department of Trade and Industry kalabot niini. Hinuon do na may fuel subsidy ang gobyerno alang sa mga PUV operator ug driver. Sumala sa Department of Transportation, ginaandam na ang guidelines aron mahibaw-an kung kinsa ang mga otorisadong makadawat niini. Kauban si Jojo Solarte, Sara Hilomen Velasco. 1 Mindanao. Atong sayron ang dugang pang mga balita sa Mindanao. Makauban nato si Efren Mamak live sa General Santos City. Efren. Salamat, Sara. Upat ang patay, lakip ang usa ka kapitan, samtang 12 ang samdan nga pulos miyembro sa usa ka organisasyon sa simbahan human nahulog sa spillway ang gisakyang rescue vehicle sa La Libertad, Zamboanga del Norte. Ani ang detalye. Gamit ang usa ka payloader, malampuson nga na-rescue kining usa ka rescue vehicle sa Dapitan River, Barangay El Paraiso, La Libertad, Zamboanga del Norte, banda alas 6 Lunes sa gabi. Kini diyang nadisgrasya ang maong sakyanan nga iya sa MDRRMO Dumingag sa Zamboanga del Sur, human miagi sa spillway sa maong suba, banda alas 3 sa hapon sa susamang adlaw. Duna kini 16 nga sakay kinsa mga miyembro sa usa ka organisasyon sa simbahan. Gilayon silang girescue sa otoridad. Sa maong ihap, 12 ang samdan nga padayong gipatambalan sa ospital. Apan upat ang patay nga gilangkuban sa 37 anyos nga lalaki kinsa kapitan sa usa ka barangay sa Dumingag. 11 anyos nga anak nga lalaki niini ug laing duha ka mga babayi nga kabanay sa kapitan. Sa investigasyon sa kapulisan, gikan sa usa ka fellowship activity ang mga biktima sa Calamba, Misamis Occidental ug pauli na sa lungsod sa Dumingag. Sumala sa ubang residente, nangita matud pa og shortcut nga dalan ang driver sa maong sakyanan busa miagi kini sa maong spillway sa maong lugar nga gihitabuan. Kato nga time murag pauli na sila, nanguta na sila nga ahang shortcut, so gitudluan sila dito nga padulong sa Mutya, makasunubo lang natagis sila sa baha. Baha ginakapas nila, sir. Apan matud sa PRO9, daan ang taas ang tubig sa maong lugar nga tungod matud pa sa mga pag-ulan diyang milabang ang maong sakyanan. Posibleng mao matud pa kini ang hinungdan sa pagkahulog o pagkaanod sa sakyanan. Nang dumating sila, sir, dun sa spillway, dun sa Libertad, medyo mataas na yung tubig. Pero siguro akala ng driver kaya lang. Nag-gamble siya na dumaan. According sa report na natanggap natin, habang dumadaan siya sa spillway dahil sa lakas ng current, nahulog yung isang gulong niya sa spillway hanggang sa nahulog na nga, sir, yung buong sasakyan. Naanod sila. Napauli na ang mga survivor, lakip ang patayng lawas sa mga biktima sa lungsod sa Dumingag. Anaa-nasab sa kustodiya sa kapulisan ang lalaking driver sa maong sakyanan alang sa investigasyon. Ginasulayan pa kini nga makuha og pahayag sa GMA Regional TV 1 Mindanao. Samtang gipaklaro sa MDRRMO Dumingag nga dunay pagtugot sa LGU ang pagpagamit sa mga rescue vehicle sa mga biktima. Kato si Kapitan, mo'y miduol diri nga moanyo. Mogamit sila to rescue vehicle kay motambong og fellowship, 2 days fellowship dito sa Calamba. Nay pagtugot to, nato sila request letter legal ang pagbiyahe ato. Kauban si Gary Balantay, Efren Mamak, 1 Mindanao. Gi-inspeksyon sa Department of Agriculture ang naharang sa Bureau of Customs Region 10 nga mga smuggled nga sibuyas sa Mindanao Container Terminal sa Taguluan, Misamis Oriental. Gikan matud pa sa nasod China ang maong gipalusot nga sibuyas. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Mismong si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang nanguna sa pag-abli niining 40-footer container van nga naharang sa mga personay sa Bureau of Customs, Bureau of Plant Industries ug Department of Agriculture Region 10 sa Mindanao Container Terminal sa Taguluan, Misamis Oriental. Sumala pa nga gikan sa Xiamen, China ang maong container nga adunay sulod nga onions nga miabot sa pantalan sa Taguluan ni atong May 26, 2025. Smuggled. Kasi based on, wala naman nag-lodge. There was no lodgement, no entry lodge for this one. Pero may derogatory information from the BPI, kaya namin na-trace din ito. Sa manifesto nga nakuha sa BOC, gideklarang instant noodles ang sulod sa maong container van. Sa unang lantaw daw normal lang nga mga karton nga adunay sulod nga instant noodles ang karga niining 40-footer nga container van. Apan dihang gibuksan na ang mga kinarton, mitambad sa Bureau of Customs, Department of Agriculture ug Bureau of Plant Industry ang sinako
nga mga smuggled nga sibuyas nga gikan sa China. Sumala kay DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr., dili na bago alang kanila ang susamang modus. Gani, pipila na ka mga susamang kontrabando ang ilang naharang sa pantalan sa Manila. Meron kasing similar containers by the same company na nahuli sa Manila. So ngayon, tinrace natin ngayon, tinawag sa all ports technically kung meron pang mga container na galing dito sa kumpanyang to, lalo na nagagaling sa China, paki-monitor lang. At yun na nga, salamat sa customs. Ang maong kontrabando, gibana-banaang mukabat sa 25,500 kilos o adunay market value nga kapin 2 million pesos. Sa karon padayon ang ginahimo nga investigation o case build-up sa DA, BOC o BPI alang sa pagduso og mga kaso sa mga nagpaluyo sa maong smuggling. I'm sure ginagamit yung pangalan ng mga kumpanya niyan for a fee. No? Kaya mag-ingat din yung mga yon. Sa ating bagong batas na anti-agricultural smuggling, kasama dyan yung nag-import, kasama dyan yung nag-broker, kasama yan pati yung truck driver na nagdala, kasama dyan yung nagbenta. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao. Tulo ka sibilyan ang samdan lakip ang usa ka 3 anyos nga batang babayi ato sa pagpamusil ug pagbusikad sa usa ka eksplosibo nga gilabay sa pipila ka kabalay sa Sharif Agwak, Maguindanao del Sur. Ani ang report. Gipabuto sa mga personahe sa Explosive Ordnance Disposal Team sa PNP ang napalgan nga usa ka 40mm nga high explosive projectile alang matudpa sa kaluwasan sa mga residente sa usa ka blasting place sa Barangay Mother Poblacion, Sharif Agwak, Maguindanao del Sur adlawng Domingo. Sumala sa kapulisan, ang maong eksplosibo gilabay matudpa sa mga sospek sa atop sa pipila ka balay sa mong lugar pasado alas 11 Sabado sa gabi. Hinuon wala kini nakabuto. Apan una ni ini, doon na matudpay mga insidente sa pagpanglabay og eksplosibo ug pagpamusil sa lugar. Oyong! Hinungdan nga tulo ka babay ang samdan, lakip na ang usa ka 3 anyos nga batang babayi gumikan sa mga sharp nail sa mga eksplosibo. Gilayon kining gitagad aron mapatambalan. Ginasuta pa sa kapulisan kung kinsa ang nagpaluyo ni ini, lakip na ang motibo sa insidente. Ngayon po, patuloy pa po yung inaalam ng ating kapulisan kung sino po ang may gawa nito at kung sino po ang purpose nito at bakit nila ito ginawa dito sa nasabing lugar. Giawag sab sa PNP ang mga residente nga mamahimong kalmado sa sitwasyon. Sa ating pong mga kababayan dito sa bayan ng Sharif Agwak, manatili po tayo mahinahon. Nakakausap po kayo ng inyong kapulisan. Katuwang po yung ating Armed Forces of the Philippines. Nagtutulong para ma-resolve yung pangyayari na ito. Kinasulayan pa sa GMA Regional TV1 Mindanao nga makuha og pahayag ang mga biktima. Kauban si Gary Balantay, Efren Mamak, 1 Mindanao. TV ang GMA Regional TV, 1 Mindanao. Gimanduan ni BARM Chief Minister Abdul Rauf Makakuwa ang tanang mga ministers, deputy ministers ug heads of offices and agencies nga magsumite og courtesy resignation. Sa gipagulang memorandum sa Office of the Chief Minister sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM adlang Lunes, gimanduan mismo ni Chief Minister Abdul Rauf Makakuwa ang tanang ministers, deputy ministers ug heads of offices and agencies sa reyon nga mag-submit og courtesy resignation hangtod June 30 ning tuiga. Subay matud pa kini sa nadawat nga mga seryoso ug dagkong reklamo. Tumong sa matud pa niini nga mapalambo ang maayong serbisyo sa katawan, ilabi na nga nagkaduol na ang transition period sa BARM. Ginakuhaan pa og payag ang mga gipasumite og courtesy resignation. Nakasinati og pagbaha ang pipila ka lugar sa Mindanao niadtong weekend gumikan sa kusog nga ulan hatod sa Intertropical Convergence Zone o ITZZ. Ani ang report. Ginapugos gihapon nga agian niini mga motorista bisan pa nga nahugno na ang kilid niining Barangay Road sa Purok 7 Barangay San Nicolas, Panabo City. Butang nga gikahadlukan sa mga residente nga basig dunay madisgrasya. Matod sa mga residente, nahugno na gayud ang maong bahin sa dalan sa diyang nag-overflow ang tubig sa sapa nga nasa kilid sa maong dalan gumikan sa kusog nga ulan banda alas 4 sa hapon adlawng Sabado. Nato si sapa
gamay lang siya. Tapos pag mag-ulan, magkaranon ka ng mga gap no sir, mabaw ang tubig sir. Hinuon nadangop na kuno nila kini sa mga opisyal sa maong barangay. Sa Naga, Zamboanga, Sibugay, mibabag sa kadalanan sa usa ka barangay human naibot og natumba ang pipila ka punuan sa mangga nga nahitabo banda 9:40 sa buntag sa adlawng Sabado-sab. Nagpatanggong kini sa mga manglabay nga sakyanan. Hinuon gilayong nagpahigayon og clearing operations ang otoridad. Matod sa Naga Municipal Police, nagpahumok matud pa sa pundasyon sa maong mga punuan sa kahoy ang mga nasinating pag-ulan sa lungsod. Sa Zamboanga City, daw dagat na kining open field sa usa ka tunghaan sa barangay Santa Catalina human gibaha ato sa kusog nga ulan banda alas 4 sa hapon adlawng Biyernes. Busa naglisod ang mga ginikanan sa pagsundo sa ilang mga anak nga estudyante. Atol sa pagbaha, doon na matud pay mga classroom ang nasudlan na og tubig baha. Nang hinaot ang mga ginikanan nga maaksyonan na kini sa gobyerno, sanglit kanunay kunong bahaon ang maong tunghaan kung dunay mga masinating kusog nga pag-ulan. Kung abot nga sa gobyerno, kahit man lang sila kung ano yung may tulong nila ron, at least siyempre yung epekto ron mga bata. Matod sa Pag-asa, epekto sa Intertropical Convergence Zone ang nasinating pag-ulan sa Mindanao ni adtong weekend. Kauban si Gary Balantay, Efren Mamak, 1 Mindanao. Pipila ka lagyong eskwelahan sa Agusan del Norte ang dunay kuryente gamit ang solar power technology atol sa pagsugod sa balik eskwela sa miaging semana. Ani report. Mitabok og sapa, miagi og tag-as nga bukid. Kini ang kapinduha ka oras nga biyahe sa mga opisyal sa Department of Education sa pagpanguna ni Secretary Sani Angara ug ubang opisyal sa lokal nga kagamhanan sa Agusan del Norte aron lang maabot ang pipila katunuhaan sa mga lagyong dapit sa Buena Vista, Agusan del Norte. Lakip niini ang Dato Saldong Domino Elementary School nga anaa sa hilit nga lugar sa Sitio Mapangi, Barangay Simbalan. Tungod sa kalayo niini sa sentro sa lungsod, wala kini kuryente. Busa-ubos sa programa sa DepEd nga energization of off-grid schools o mga gitawag nga last mile schools o mga tulunghaan nga walay kuryente sa pakigalayon sa National Electrification Administration ug DICT, dunay kuryente ang tulunghaan lakip internet connection. Kini pinaagi sa solar power technology. Sumala ni DepEd Secretary Sani Angara, gilaumang himuon kini sa kapindo 200 ka mga tulunghaan sa nasud. Pinakauna sa buong bansa. But after this, there will be 290 according to admin. Galing yung budget sa DepEd, pero ang mag-administer is the National Electrification Administration. Kaya nitong bigyan ng kuryente ang mga buong eskwelahan, whether 2 classroom, 4 classroom, 6 classrooms, up to 16 classrooms. Meron kaming module na plug and play na kapag na-identify na namin ang elementary school, dadala namin ang setup na ganito at magkakaroon na sila ng kuryente para magkaroon sila ng internet. Nagpasalamat sab ang lokal nga kagamhanan sa maong proyekto. And today, we really see the fruit of collaborative efforts dahil marami pong agencies ang nagtulong-tulong ngayon para mas mapabuti ang lagay ng Dato Saldong Elementary School. Nang hatag sabang DepEd o mga laptop o tablet sa tulungaan alang sa mga estudyante. Gibisita sab sa DepEd ang usa ka Alternative Learning Center building nga giinagurahan sa maong lungsod. Nag-inspeksyon sab si Secretary Angara sa pipila ka classroom sa Agusan National High School ug sa Barangay Duungan Integrated School sa Butuan City. So this morning dun tayo, tumawid tayo ng dalawang ilog. We drove 2 hours. Tapos ito, after that, nag-inaugurate tayo ng first alternative learning center. Diyan sa Buena Vista din. Tapos ngayon, tinignan natin, in-assess natin yung mga schools dito at saka yung mga plano ng city government, pinakinggan natin. Sara Hilomen Velasco, 1 Mindanao. Nagpadayon ng sending of entry sa Kapuso Big Time Panalo Season 3. Send na Kapuso kay basin ikaw na ang mudaog sama sa usa ka Mindanawan nga usa sa swerteng weekly winners.
Sa ika-75 nga anibersaryo sa GMA, 75,000 pesos ang nadaugan sa upat ka swerteng winners gikan Week 1 hangtod Week 4 sa Kapuso Big Time Panalo Season 3. Week 1 winner si Gerard Francis Cruz nga taga Manila. Week 2 winner si Minerva Camporedondo nga taga Laguna. Week 3 winner si Leo Aguilar nga taga Samar. Ug Week 4 winner si Gloria Pagasian nga taga Zamboanga del Norte. Mga Kapuso, hangtod July 11, 2025 pa pwedeng magpadala og entries. Busa palit na og participating products ug join na mga Kapuso. Malay mo ka muna ang musunod nga mudaog sa mga musunod nga semana sa daily ug weekly cash prizes ug 7 ka 1 million peso winners sa Grand Draw. Mga Kapuso, magbantay sa fake news, fake Facebook accounts or scam texts. Ang notification sa mga bidaog sa Kapuso Big Time Panalo Season 3 pinaagi sa official call or text message gikan sa GMA. Tutok lang sa GMA o i-follow ang GMA Promos Facebook and TikTok pages o mobisita sa microsite sa GMA Promos alang sa complete mechanics and announcements. Gipaygan sa Office of Civil Defense ang second quarter nationwide simultaneous earthquake drill sa Dipolog City sa Zamboanga del Norte. Tumong sa buhatan ang mapadasig pa ang kaalam kalabot disaster preparedness, ilabi na sa linog nga dili matagnaan kung kanus mahitabo. Ani report. Gilayong nagpaygayon og dock, cover and hold samtang paggawa sa building kining mga empleyado sa gobyerno, mga estudyante ug ubang residente sa nagkadaiyang lugar sa Dipolog City, Zamboanga del Norte adlang Huwebes. Kini atol sa simulation full-scale exercise, kalabot second quarter nationwide simultaneous earthquake drill. Sa maong exercise, duna matudpay pagtayog nga magnitude 8.0 nga linog. Human miliho kuno ang sulot range kung asa intensity 8 ang giingong nabati sa Zamboanga Peninsula, kung asa dunay pagkahugno sa mga building, ground displacement, lakip multiple fire incidents sa Dipolog City. Sa video, makita ang pagresponde sa nagkalain-laing designated safety officers sa mga organisasyon, lakip LGU. Gani, makita sab ang paghatag og first aid sa mga nasamdan kuno sa insidente, lakip na ang pagtransport sa mga nagrabehan sa tabang sa Aero Medical Support sa Philippine Air Force. Gidaig sa Civil Defense ang kaabtik sa pagresponde sa mga disaster response personnel sa maong exercise. Maganda yung nakita namin dahil yung mga merong responsibilidad para tumugon sa malaking lindol, nakita natin yung kanilang koordinasyon. Subalit, hindi tayo dapat gumraduate o mag-relax. Tuloy-tuloy pa rin yung ating pagsasanay. Titingnan din natin yung mga ilan pang dapat magkaroon ng improvements. Matod ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., importante gayud ang papel sa designated safety officer sa pagresponde sa kalamidad. Saan po tayo magsa-safety at sundin po natin ang payo ng mga designated na safety officers natin sa lindol. So sana po itong mga national earthquake drills ay magtanim ng condition responses or automatic responses sa ating mga kababayan at ang mga may kapangyarihan na mag-supervise ng mga tao sa kanilang lugar. Gawas sa paghatag og food ug non-food items, importante sab ang papel sa DSWD alang sa psychosocial needs sa mga maapektuhan sa kalamidad. Disasters really affect the mental well-being of affected populations. We provide psychosocial first aid. Now, if we need to do more intense or more, we need to introduce further medical assistance, we refer them naman to DOH. Matod sa OCD, gipaygayon ang second quarter nationwide simultaneous earthquake drill gawas sa Metro Manila tungod daghang trenches ug active fault line sa laing lugar sa nasod. Busa, kinahanglang andam kanunay ang katawhan sa linog kay kini mahitabo bisan asa nga lugar ug dili matagnaan. Meron tayong active 6 trenches and 174 known fault systems, and it can be more. So hindi ligtas ang buong Pilipinas, kaya kailangan tayo maganda. This is the reason why we are bringing the earthquake drill outside Metro Manila. Efren Mamak, 1 Mindanao. Kini ang GMA Regional TV, 1 Mindanao.
Isip kabahin sa Duaw Davao Festival sa Davao City, gidalit sa City Tourism Office ang Definitely Davao City Tour nga mitubong nga mas mapromotar ang turismo sa syudad. Atong sayron sa report ni John D. Esteban. Duaw na sa Davao City Tour! Duaw! Kabahin sa mga katikaran sa Duaw Davao Festival sa syudad, mao ang Definitely Davao City Tour. Tumong niini nga mas mapromotar ang local tourism sa syudad. Ug usa ang GMA Regional TV 1 Mindanao nga naimbitahan nga masinatian ang maong tour. Dinhi sa iconic Davao City Hall ang jump-off. Ang first stop mo ang Philippine Eagle Center sa Malagos, Baguio District. Dinhi makita ang 36 ka Philippine Eagle o ang atuang national bird. Diin sila ginapadaghan. Ma-enjoy sab nimo ang sighting sa lain-laing species sa hayop. Sunod nga giadtuan mao ang Grand Verde Farm sa Kalinan, Davao City, alang sa Cacao, Lacao. Daghan kag makatunan kalabot sa cacao. Ilabi pa nga ang Davao ang cacao capital of the Philippines. Gibisita sab nato ang uban pang tourist attraction sama sa Doña Vicenta Park nga maoy 26 public park sa syudad nga kabahin sa pagpasabot sa kamahinungdanon sa pagmuntar og green spaces sa dakbayan. Usasab sa ginapasigarbo ang Davao City Central 911 ug Davao City Library. For me, the tour was very educational and ma-immerse talaga tayo sa nature ng Davao that we have. Like 30 minutes, meron na tayong parang forest na mapupuntahan like Philippine Eagle. Sa Davao pa lang, marami na talagang pwedeng mapuntahan dito which others do not know. Even our locals do not know. So I would really recommend to start with the locals. Sumala sa City Tourism Office, pwede ra mag-register aron ma-experience ang Definitely Davao City Tour. Libre na ang entrance fee sa mga tuan ug ang transportation. Naapatay slots for June 28 and June 29. Ang atong registration is via QR. Makita ninyo sa Duaw Davao Facebook page. Dito lang mo, mag-sign in mo dito. Kauban si Bebot Cajes sa camera, John D. Esteban. 1 Mindanao. Mas gipalapdan ang paghatod og sakto, tinuod ug komprehensibong balita sa GMA Integrated News. Madungog na sab isip podcast ang 24 oras ug 24 oras weekend. Ani report. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Gikan sa telebisyon, hangtod sa social media, ug karon ana-ana sa podcast. Mahimong mas accessible na sa mas halapad nga audience ang 24 oras o 24 oras weekend. Pinaagi kini sa 24 oras podcast sa pagtinabangay sa GMA Integrated News Digital Strategy and Innovation Lab 24 oras o GMA New Media Incorporated. Muadto lang sa Spotify o sa Apple Podcast app sa inyong smartphone o i-search ang 24 oras podcast. Sakto kini alang sa mga gustong magpabiling informed on the go. Sa dili makatanaw pananglitan na ipit sa traffic o dunay ginahimo. Tanang episode mahimo nang available sa Spotify ug Apple Podcast pagka-ere sa TV. Busa pwedeng i-review ang mga balita sa sulod ug gawas sa nasod bisan unsang oras. Downloadable sabang episodes ug pwedeng madungog offline. Sumala ni Senior Vice President and Head of GMA Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso. Pinaagi sa podcast sa 24 oras ug 24 oras weekend, mas mahimong konektado ang Pilipino sa pinakagisaligang balita sa nasod. Sara Hilomen Velasco, 1 Mindanao. Og mao kato ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kini makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitahang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok pwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.